Alam niyo ba mga banateros na talagang naisahan ni Vice President Sara Duterte sila Marcos Jr., Lisa at Martin Romualdez? Bakit? Alam naman natin na itong pagbabanta kay VP Sara Duterte ay totoo naman talaga kasi kung isipin nyo hindi nyo naman sasabihin na kung ipapategi ako ay may titegi din sa inyo. So doon pa lang maliwanag na meron talagang plano etong mga anti-Duterte na i-chokot. Chokot na lang para hindi tayo i-chokot si Otor Chukchakin or itegi. Oo, etong si Vice President Sara Duterte. Bilang isang lawyer din, si VP Sara Duterte alam niya na meron din talaga. So dahil nga doon sa inunahan nga ni VP Sara Duterte at sinabi niya sa publiko na kung ipapategi siya ay may titegi din dito sa tatlong to, yun ay talaga may kita natin na naisahan niya si Marcos Jr. Kasi sa totoo lang sobrang lakas ng mga Duterte at lalong-lalo na ni VP Sara Duterte, wala talaga silang kakayanan na pabagsakin ito. O kahit anong, tingnan nyo, kahit anong paninira, ano na nga to all for one, no? Lahat versus isa. Diba? Magkakampi na yung Dilawan, Pinklawan, yung mga Pulangaw, diba? So magkakampi-kampi na sila. Kahit anong gawin nilang paninira sa kay VP Sara Duterte, hanggang ngayon sobrang sobrang talagang parang wala lang. Sige, maninira kayo, sige lang, siraan nyo ko, pero ang taong bayan hindi na nadadala. Nung una siguro, medyo siyempre, nung bago-bago pa lang, siguro mga 2023 na medyo nagkakaroon na ng hidwaan dito kay Marcos at kay VP Sara, medyo nagiging dalawa yung pag-iisip ng mga Pilipino na bakit sila nagkakagulo. So dati diba pinapalabas nila na gusto kasi ni VP Sara na kontrolin daw si Marcos Jr. kaya daw nagagalit si VP Sara. So hindi daw pinayagan ni Marcos Jr. yon kaya nagagalit daw si VP Sara. So doon naman sa sinabing yon, sa balitang yon ay napakalaking kasinungalingan yun dahil obvious naman ngayon, 'di ba? Na si Marcos Jr. talaga ang kumokontrol ng lahat. Lahat nga ng galamay nga ngayon sa lahat nga ng departamento diyan sa gobyerno, 'di ba? Lahat ng mga department diyan halos ang mga leader diyan galamay ni Marcos Jr., AFP, PNP, NBI, 'di ba? Sa DPWH, sa DepEd. So halos lahat na. Siguro Korte Suprema na lang talaga yung hindi na sasakop ng kapangyarihan ni Marcos Jr. So dito talaga lumalabas dito na totoo talaga na merong balak talaga itong sila Marcos, Lisa at Romualdez na ipategi si VP Sara. Yun nga lang, ang nangyari, naunahan sila. Naunahan sila ngayon, hindi nila magawa-gawa. Kasi syempre, kapag ginawa nila kay VP Sara, talagang obvious na silang pagbibintangan doon, wala nang iba, 'di ba? So talagang napakalaki siguro rin pagsisisi nila Marcos ngayon na talagang alam mo yun na kahit anong gawin nila pagpapaandar, pagpapalaganap ng pera, bigay dito, bigay doon, para lang kampihan sila at siraan si VP Sara Duterte o ang mga Duterte, kahit anong gawin nilang pagpapakulong sa mga taong kumakampi sa mga Duterte, lumalabas pa rin ng katotohanan na sila talaga yung may pagkakamali dito, 'di ba? So ang ano pa dito is yung kapatid pa ni Marcos Jr. na obvious na talagang, 'di ba, binulgar yung sikreto ni Marcos Jr. na iniingat-ingatan. So kahit din naman na siguro nagigets na natin na kung bakit yung mga sinabi, mga interview noon ni VP Sara Duterte ay ayaw niya dito kay Marcos Jr. dahil nga may ganitong bisyo. May ganyang bisyo ang presidente at siyempre pag may ganyang bisyo ka, iba na yung pag-iisip mo. So talagang lumalabas dito mga banateros, mga kabiyaya, na talagang sobrang naisahan ni VP Sara Duterte etong sila Lisa, Romualdez at Marcos. Ngayon, kung sakali man na ituloy talaga nila yan, pag hindi nga nadala dito sa impeachment at magkaroon at umabot ng 2028 presidential election, so sa COMELEC naman tayo magkakaproblema. So kapag nakalagpas pa rin dun sa COMELEC at talagang nanalo at sureball naman na mananalo si VP Sara Duterte, 'di ba? Kung wala naman siyang matinding katapat ngayon, sino itatapat niya? Si Risa Ontiveros. Di wow. Baka yung problema ng bansang Pilipinas itanong sa ChatGPT, mahirap 'yun. So talagang may posibilidad na gagawin nila at talagang kung gagawin man nila 'yan, at least tayo alam na natin, no? Ibinalita or sinabi na sa atin, pinag-prepare na tayo ni VP Sara Duterte doon sa kanyang live, doon sa kanyang video na kapag siya ay
gurgor, pinategi nila Marcos, ay may tetegi din sa kanila. So, doon naman, sa about doon sa ipagtetegi or inuutosan ni BP Sara, sa tingin ko, hindi naman talaga, wala talagang matatawag na inutusan si BP Sara Duterte. Wala silang inutusan mapatungkol diyan. Ang pinupunto siguro ni BP Sara ay yung mga supporters. No, yung mga supporters na kapag ginawa mo kay BP Sara to, yung mga supporters ng Duterte ang babawi sa ginawa mong kahayupan kay BP Sara. So talagang kawawa dito ang administrasyon kasi naisahan kayo. Buti nga, sobrang lala mo na, BBM. Bakit? Bakit sobrang lala na ni BBM? Biruin mo halos meron pang 92 days na mapag-uusapan ang hearing or ang impeachment trial sa Senado. So sa 92 days, magkano ba ang ginagastos sa kada hearing? So syempre pera natin yan. Pera ng taong bayan ang ginagastos dyan. Walang pera ni BBM dyan. Si Raulo lang yung magsasalita nun. Magsasabi na pera ni BBM yan. So pera natin yun. So 92 days pa. So biruin mo yun Kung yung 92 days na yan, inilaan yan sa Blue Ribbon Committee para pag-usapan ng flood control, i-check natin yung 2023, 2024 na mga budget kung yun ba ay may nangyari ding nakawan, or yung 2026 national budget kung meron bang nangyaring nakawan din ngayon. Paalala lang ulit-ulitin ko, 6 trillion po ang pondo ng 2026 national budget. So napaka-common na lang, na common sense po, no, na kung nagnakaw nga sila noong 2025, what it pa sa 2023, 2024 at 2026. Ano yan? Inabot lang sila noong 2025. Isang malaking kalokohan naman ata yun, di ba? So sobrang lala, di ba? Yung inilalaan sanang pera diyan sa impeachment na yan, no? Diyan sa impeachment na yan, ay kung yung nilalang pera diyan ay kung inilaan yon sa Blue Ribbon Committee at ang ilagay na senador doon kung hindi si Marcoleta, Cayetano, si Robin Padilla, basta wag lang yung mga BBM senators kasi alam naman na natin yung kakahinatnan niyan. Mapupunta lang yan sa wala at pagtatakpan na naman ang pagiging kawatan ni BBM Romualdez at Lisa Araneta Marcos. So ganun at ganun lang din naman din yung mangyayari dyan. Pasensya na kayo, pakurap-kurap yung mata ko at hindi ako masyadong makatingin dito dahil nahihilo pa rin ako dahil may trangkaso po tayo ngayon. Hindi lang masyadong halata, no? So ngayon mga banateros, sobrang talaga, sobrang tawag dito, sobrang nakakapanghinayang na yung inilalaan sa impeachment na yan, na alam naman na natin na kung impeachment lang ang usapan, mas karapat dapat atang kay Marcos Jr. yun, ipataw. Sa sobrang daming perang nawawala at nagiging mga nakawan ngayon. So ngayon, alam naman din natin na yung impeachment na yan ay pangtabon yan sa issue sa flood control scam para hindi na mabusisi ng taong bayan, hindi na mapansin at hanggang sa makalimutan na rin yan. Pero wag ka. Hindi kami mapapagod na ipaulit-ulit sa mga Pilipino na itinuturo ng mga testigo, kagaya lang ng 18 Brave Marine, nila Saldico, Gutesa, at iba pa, na dawit si Marcos Jr., Romualdez, Lisa, at iba pang mga congressman dito sa nakawan na nangyari sa flood control project. Diba? So paulit-ulitin namin yan, hindi kami magsasawa dyan. Akala nyo yung ginagawa nyo impeachment, makakalimutan na namin? Hindi, no? So yun mga banateros, mga kabiyaya, sobrang nakakapanghinayang lang at sobrang lala na talaga nitong pinagagawa ng administrasyon na imbis na mag-focus tayo at nag-utos siya inutos niya yan. Baka nakakalimot tayo, inutos ni Bongbong Marcos yan na isumbong or aksyonan yung mga nakikita natin na mga nagnanakaw sa pondo ng taong bayan. So sa bunganga niya mismo nang galing yan na ngayon ay sinusunod lang natin. Ang masaklap doon, kapag tayo ay nagbablog or nagsasalita ng about sa korupsyon at nai-involve ang pangalan niya, ng asawa niya, pamilya niya at ng pinsan niya at iba pang mga garapatan niya sa Congress, nagagalit at kinakasuhan at ipinapakulong yung mga taong nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project. So grabe, no? Biruin mo, 92 days pa. May 92 days na trial sa Senado. So biruin mo yung 92 days na yun kung inilaan yun na panagutin yung mga korap, yung mga politikong involved dito, mga nangyayari, puro lang mga nakukulong ngayon, yung mga lumalaban lang Yung mga lumalaban lang, kagaya nila Senador Marcoleta, Senator Jingo Estrada, si Senator Bato de la Rosa, nagtatago pa rin. So sila lang yung mga napapanagot na kahit hindi naman sila yung nagnakaw. Sila nga yung sila nga yung lumalaban at nag-iimbestiga dito sa nakawan sa flood control project. So grabe, no, milyon-bilyon na naman po mga kababayan yung inilalaan dyan sa impeachment na yan. Hindi ko sinabi, hindi ako tutol
na itigil na yung wag pag-usapan yung impeachment. So karapatan din nila yan. At alam ko naman din na nakakasiguro ako na hindi naman talaga impeachable si VP Sara Duterte at mas deserve pa na nga ni Marcos Jr. yon. Ang akin lang, yung 92 days na yan at yung natira yung mga una pang trial, kung inilaan yan sa mga proyekto sana na pag-uusapan or batas na may sasampa dyan sa Senado or kahit nga yun sa flood control scam na nga lang. Kagaya noong una ko sinabi yung 2023, 2024, 2026, kung nagnakaw nga sila ng 2025 what if pa dyan sa mga taon na yan? So dapat dyan na lang inilaan yan kaso wala talagang sobrang lala na ni Marcos Jr. So kayo mga banateros, anong may kukomento nyo dito? O di ba? Di lumabas din ng katotohanan na si Marcos Jr. talaga ang may pakana sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tangina, dati pa deny ka pa na sayang sa oras yung impeachment na yan. Kung ako sa kanila, tigilan. Ulol. O eto, basahin natin BIR box umano ni VP Sara Duterte ipapabukas kay Marcos Jr. Di kayo din yung nanglaglag sa sarili nyo mismo. Kayo din mismo yung nanglalaglag sa... Kayo din mismo naglalaglagan. Diba? Samantalang dati may mga interview pa si PBBM na hindi daw papa-impeach, sayang lang daw sa oras. Tapos may mga hindi niya daw hawak yung desisyon ng Congress kung i-impeach daw si VP Sara. Diba? Sabi pa tigilan nyo na yan. Sayang lang yan sa oras sa pagpapa-impeach hanggang sa nagkaroon nga ng rally ang Iglesia ni Cristo at ginamit nila yung sinabi ni BBM na about nga doon sa impeachment. So tutol daw si BBM din sa impeachment na yan. Tapos ngayon siya pa ang magbubukas ng BIR Pax. Aba, galing po. Ayoko lang magmura dito So ang galing ang tindi ng tindi rin ng taktika nitong mga to. Magde-deny ngayon, bukas sa amin. Ang galing, iba talaga. Iwan ko lang, iba talaga siguro kapag ang advisor mo ay si Larry Gadon, no. So gawa ng siya nga ang pinakatulongges na lawyer sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikaw ba naman 2 beses kang madisbar, ikaw lang ang nakagawa nun. So talagang lihitin mo ngayon, kumpirmado 101 million, 1 trillion, trillion% na si Marcos Jr. talaga ang may kagustuhan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Diba? So, inaamin na nila ngayon. Lumalabas na mismo sa mga bunganga nila. So, grabe. Ang tindi talaga, no? So, ang ginagawa nila ngayon, puro deny, walang aamin, tapos bandang uli, sa totoo nga lang, nagiging nagiging matapang na tong si BBM kasi, na siya dati puro siya tanggi, puro siya hindi alam, so ngayon, parang pinamumukha niya na sa atin na talagang siya ang pasimuno ng kaguluhan dito sa Pilipinas at dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang lupit. No? Pero alam naman din namin yan, alam nyo, bukas sa makalawa, sabi nga nila, ngayon, panahon nyo, may panahon din kami. Kung panahon ni Marcos Jr. ngayon, may panahon din si VP Sara Duterte. Yan yung inaabangan ng taong bayan na makita ng taong bayan. Siguro tataas yung trust rating ni PBBM or ni Marcos Jr. kapag siya ay nakakulong na. Bakit? Kasi doon sa kulungan wala na siyang gagawin. Talagang tiwala ka na safe yung pondo, safe yung yung bansa natin kasi nakakulong na siya. So ayan yung aabangan natin yan. So mga banateros, mga kabiyaya, ngayon ay pumapalag na talaga si BBM at pinamumukha niya na talaga sa atin. Hindi na siya nagde-deny, hindi na siya umano na yung about dito sa impeachment na to. Ang tanong, bakit ba sobrang galit na galit ka kay VP Sara Duterte samantalang yan yung nagpapanalo sa'yo? Nagtatanong lamang ako bilang isa rin ako sa mga nabudol mo, isa rin ako sa mga bumoto sa'yo. Pakisagot nga